Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans, saan mang panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan na ating tatalakayin ngayon, ito po sa pagitan ni Brandon Figueroa at Stephen Fulton. Nakataya po ang WBC World Featherweight title. Fight is scheduled February 1, 2024, nagaganapin sa T-Mobile Arena, Bansang Amerika. Parehong Amerikano itong maglalaban. Mga idol, dahil nakataya po ang WBC, dilingid sa ating kaalaman na ang lehitimong world champion ng WBC sa featherweight division ay si Rey Vargas. Kaya sinuri ko po ang mga website tulad ng BoxRec, Boxing Scene. Itong si Rey Vargas, ang kanyang status ay champion in recess. At kapansin-pansin na nakaibabaw ang pangalan ni Brandon Figueroa sa pangalan naman ni Rey Vargas. So, na-elevate or na-promote as a world champion. Na-promote sa papel itong si Brandon Figueroa as a world champion. Maging lehitimo lamang ang kanyang pagiging world champion sa oras na may panalo niya ang laban kontra Stephen Fulton. Na kung saan hindi ganun kadali po yan, mga idol. Minsan na nga siyang tinalo dyan. Sinuri ko rin ang BoxRec. Kasalukuyang hawak ni Brandon Figueroa ang WBC interim. At rank 2 sa WBC itong si Stephen Fulton. Sa bakbakan na ito, tayo po ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado po na inyong malalaman kung saan niya ba naging yamado, saan naging dihado itong magkabilang panig. Inanyahan ko rin po kayo na panoorin ang kabuhang video at nang sa ganun makakakuha kayo ng basihan, idea sa inyong pipiliin na sa tingin po nyo ay may malaking tsansa sa pagkapanalo dito po sa naturang suntukan. Maaaring yung desisyon ay papabor o tataliwas naman ito sa aking prediction o pananaw sa laban, ngunit para sa akin, nasa inyo po ang huling desisyon. Pwedeng maging basihan ang aking prediction or ang ating gagawin na comparison. Speaking of comparison, marapat lamang na ating ding tatalakayin ang mga background dito sa magkabilang panig mula sa kanilang physical na appearance, experience o karanasan sa laban, maging sa kanilang mga taglay-taglay na skills o mga galawan dahil yan po ang ating gagamiting referensya doon po sa ating gagawing comparison. Bago naman natin dito simulan para po sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inaanyahan ko po kayo na sana suportahan po nyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang kasawa-sawa na sumuporta at sumubaybay dito sa ating boring na channel, maraming salamat po. Wala po daw sports feeds kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman, simulan na natin. Unahin natin ang sa panig ng magsisilbing challenger, rank 2 sa WBC na si Stephen Fulton. Bilang isang professional boxer, si Stephen Fulton ay may impresibong kartada, 22 wins with 8 wins coming by way of knockout. May isang talo, ngunit wala pa na italang tabla. Sa kanya nag-iisang talo, technical knockout ang kanyang sinapit. May height ito na 5 foot and 6.5 inches. Reach 70 inches or 70.5 inches. Orthodox ang stance, knockout ratio 36.36%. Last fight, September 14, 2024, nakasagupa si Carlos Castro. Panalo by split decision si Stephen Fulton. Pero sa laban na yan, sa ikalimang round, napabagsak si Fulton, mga idol. Oo, tinamaan siya sa mukha. So, ngayon, dadako naman tayo sa experience o karanasan ni Fulton. Pinakamatindi na kalaban nito, na kung saan doon siya talaga nakatikim ng talo, Naoya Inoue. At doon din natin nakikita ang hangganan ni Fulton. Yung tibay nito. At syempre, dyan din natin nakikita ang determinasyon ni Fulton. Matapos makatikim ng pagkatalo sa kaunang pagkakataon sa pamamagitan po ng technical knockout, doon natin nakikita kung paano siya bumangon. At nakabawi na nga or nakabalikwas na ito sa kanyang sinapit sa mga kamay ng tinaguriang na monster ng Japan na si Naoya Inoue. Lamang dito na siya nangangampanya sa featherweight division. Oo, unang laban niya sa featherweight division yung kanyang comeback fight. Hindi po ganun kadali yon. Bakit? Kasi kailangan pa niyang mag-adjust kung kaya ba niyang sumalo ng mga suntok mula sa featherweight division. At yun na nga, matagumpay naman ang kanyang comeback fight at naipanalo niya ang laban, bagamat bumagsak siya doon mga idol, pero naging dominante naman itong si Stephen Fulton sa naturang sagupaan. So, ngayon, dagdag natin sa kanyang karanasan. Siyempre, minsan na niyan tinalo itong si Brandon Figueroa sa pamamagitan po ng majority decision. Angelo Leo, nakasalukuyang world champion sa super lightweight division, nakasagupa ni Fulton yan doon sa super bantamweight division. At siyempre mga idol sa skills naman na taglay-taglay nitong si Stephen Fulton. All-around boxer ito para sa akin. Pagka sinasabi nating all-around boxer, halos lahat ng galawan mayroon ito. Pressure fighter style, defensive style, brawler style,
counterpunching style, at syempre may ibubuga ito sa teknikalan na suntukan mga idol. Magaling sa puntusan itong si Fulton, taglay ang hand speed, liksi na galawan, volume sa pagbato ng suntok, timing at accuracy. Power nga lang ang kulang kay Fulton mga idol para makumpleto siya. Pagdating mo sa depensa, masasabi kong pangkalahatan, lagpas average ang kanyang husay sa depensa. Pero sa kanyang comeback fight mga idol, marami siyang naging butas pagdating po sa depensa. Although, hindi po magiging basihan yon yung kanyang huling performance dahil nga galing sa pagkatalo ito at comeback fight at doon pa sa division or doon pa sa division na hindi niya nakasanayan mga idol. Mahirap na sitwasyon po yon pero naipanalo pa rin niya ang laban. Oo, so masasabi natin may tibay din si Fulton doon po sa featherweight division. Iba lang talaga si Naoya Inoue. Oo. Iba lang talaga ang Naoya Inoue na nakasagupa ni Fulton mga idol. Kasi si Inoue, taglayang hand speed with power pa. Liksi din nagalawan. At halatang medyo may kaba si Fulton sa laban niya kay Naoya Inoue. Halata naman eh. Hindi ko lang alam kung nahalata nyo rin. So, ngayon, sa panig naman ni Brandon Figueroa, bilang isang professional boxer, may impresibo kartada ito. 25 wins with 19 wins coming by way of knockout, may isang talo at may isang tabla na rin. Sa kanya nag-iisang talo sa puntusan lamang ito natatalo, may edad 28 anyos, at ang height 5 foot and 9 inches, weight 72.5 inches, orthodox ang stance, ang count ratio 76%. Take note, switch stance itong si Brandon Figueroa. Nag-sa South po rin ito. Last fight, May 4, 2024, nakasagupan niya ang dating world champion sa super bantamweight division na si JC Magdaleno. Pero doon sila nagpangabot sa featherweight division. Na kung saan ay panalo ni Brandon Figueroa ang kanyang laban kay JC Magdaleno by 9th round knockout. Karanasan o experience ni Brandon Figueroa sa ngayon, dahil na-promote nga ito, so 2 division world champion na siya mga idol. Oo. 2 division world champion si Brandon Figueroa. Dahil nga, hawak niya interim. Pero kung titingnan naman natin, dahil dito sa kanilang paglalaban ng WBC, at kung titingnan natin sa boxing scene, parang na-promote nga siya. Nasa taas ang kanyang pangalan doon sa pangalan ng champion in resist na si Ray Vargas. So, sa papel siya, world champion. So, 2 division world champion. At sa experience ni Brandon Figueroa mga idol, bukod sa 2 division world champion, ang mga matitindi na kalaban nito, syempre Stephen Fulton kung saan isa sa yun ang kaunang tumalo sa kanya. Pangalawa si Mark Magsayo sa featherweight division na dating world champion, at syempre si Luis Mantiranere. Dahil si Luis Mantiranere na tinalo ni Brandon Figueroa by technical knockout sa bodega niya sinuntok mga idol. Kung inyong natatandaan, baga matalo si Nere sa laban kay Inoue, pero si Inoue nakatikim po ng kaunang bagsak sa kanyang professional boxing career. O, diba? Power puncher si Nere. So, ngayon, dadako naman tayo sa skills ni Fulton, nitong si Brandon Figueroa. Brandon Figueroa. Brandon Figueroa po to mga idol. Minsan kasi nasasambit ko si Fulton. At saka, minsan kasi nalilito ako sa pagbanggit ng pangalan. Ngayon, sa skills ni Brandon Figueroa, pangkalahatan, boxer-puncher para sa akin. Although, kilala si Brandon Figueroa sa pagka-agresibo, volume puncher, at kilala din ito sa pagka-brawler. Pero mga idol, may mga nakikita kung laban itong si Brandon Figueroa na may defensive style. Backpedal, moving around sa kanyang katunggali, in and out, mayroon din siya. So, boxer-puncher. Pressure party style, defensive style, counter-punching style, brawler style. Mayroon dito kay Brandon Figueroa. Sabi ko nga, agresibo ito, volume puncher, power, timing, at accuracy. Pagdating sa depensa, sa tingin ko, simple lang ang depensa ni Brandon Figueroa. O parang masasabi kong average lang ang kanyang depensa. Malilimit natin nakikita sa mga natural lamang na mga boksingero. Or malimit natin nakikita sa mga boxer-puncher ang uri o estilo sa pagdepensa nitong si Brandon Figueroa. Masasabi ko lamang na may tibay ito kasi nga napalaban kay Magsayo, nakalaban nito si Luis Mantiranere na kung saan tumatanggap na suntok din itong si Brandon Figueroa. Although natitigilan siya sa suntok ni Nere, pero masasabi ko may tibay dahil hindi ko pa nakita ito na napabagsak. Nauuga, oo, pero yung napabagsak talaga na baligtad hindi. So may tibay. Pagka sinasabi naman natin may tibay mga idol, ibig sabihin lamang niyan, nagkataon
or hindi sa lahat ng panahon o pagkakataon na madala ang tibay na yan. Malalaman lamang natin kasi na matibay talaga ang isang boxing hero kung katulad nila Nietes na nagretiro na lamang sa katandaan, hindi natatalo sa pamamagitan po ng knockout, hindi natatalo sa pamamagitan po ng napadapa sa lona, tulad ni Gennady Golovkin, ganyan. Yun, matitibay ang physical noon. Talagang makukunat po yun. Oo, pero ito si Brandon Figueroa, hindi pa niya nakasagupa yung talagang mga malalakas na opponent tulad ni Inoue. So malalaman natin yan kung si Inoue ay aakyat sa timbang. Kung magkataon naman na ito si Brandon Figueroa ay magkaroon ng pagkakataon na mapapalaban kay Inoue. Kung sakaling manalo siya dito kay Stephen Fulton, dahil hindi po yan ganun kadali. Dahil alam na ni Fulton ang galawan ni Brandon Figueroa at alam din niya ang lakas itong si Brandon Figueroa. Ang problema kay Fulton, exposed din siya sa kanyang kahinaan sa panga o sa ulo pagka tinamaan na kung saan marunong matumba at mahihilo. So yun po ang ano dito. So ngayon, sino Llamado Kuya Dong Sports? So ngayon mga idol, ating idetalye. Sa ranking po ng BoxRec, out of 1,735 ka mga boxing hero, buong mundo sa featherweight division o lumalaban sa featherweight division, rank 1 si Figueroa, rank 5 naman si Stephen Fulton. Dahil parehong Amerikano ito, ranking ng BoxRec, out of 160 ka mga boxing hero sa bansang Amerika na lumalaban sa featherweight division, rank 1 si Figueroa, rank 3 naman itong si Stephen Fulton. At sa sitwasyon ngayon na magsisilbing challenger si Fulton sa WBC, so ibig sabihin mga idol, kalamangan pa rin ni Figueroa dahil siya ang tinaguri ang kampiyon. Maraming mga pribilehiyo siya makukuha dyan, lalo na sa influensya doon po sa mga hurado. Lamang, questionable pa rin po yan dahil paano kung madali si Figueroa sa tinatawag natin na favoritism or madali siya sa tinatawag natin na politics sa boxing. So, delikado pag sa puntusan, di ba? Or may laban si Stephen Fulton. So, sa height, reach, power, Llamado po itong si Brandon Figueroa. Sa height, mas matangkad si Figueroa ng 2.5 inches. Sa reach, 2 inches ang diferensya. Lamang pa rin si Figueroa. Sa power, lamang pa rin si Figueroa dahil umaabot po ang knockout ratio ni Figueroa sa 76%. Samantalang si Stephen Fulton ay knockout ratio lamang ito nasa 36.36%. So, sa activity pro, aktibo ang dalawang maglalaban. Ngayon, sa experience naman. So, sa experience mga idol, kung sa uri ng kinalaban sa featherweight division, lamang si Brandon Figueroa. Pero, dahil sa isa sa nakalaban ni Stephen Fulton sa Super Bantamweight Division na si Inoue na kung saan kabilang sa top pound for pound fighter, eh hindi po yun basta na karanasan. So, masasabi natin mga idol na halos 50-50 lang. Oo, bagamat lugi si Fulton sa karanasan doon sa featherweight division, pero yung mapalaban ka sa nasa top pound for pound, eh ibang usapan po yun. Ang karanasan na kukuha noon. Bagamat natalo nga siya doon mga idol, pero yung karanasan noon sa uri ng matitinding katunggali, eh hindi na iiwanan si Stephen Fulton. So 50-50 para sa akin dyan sa experience. Sa skills naman tayo, lamang si Fulton. All-around boxer kontra boxer puncher. Maraming pwede magawa si Fulton na kung saan pwede niyang i-outbox itong si Brandon Figueroa gamit ang hand speed, liksi na galawan, footwork kung saan kayang ipanatilan disenso sa kanyang katunggali, in and out kumbaga. Pero ang panlaban naman ni Brandon Figueroa, mga idol, kung gagamitin niya ang kanyang height and disadvantage, power, pagka-agresibo, yun ang posibleng magpapahirap din kay Fulton mga idol. At syempre idagdag natin, expose na nga ang kahinaan ni Fulton sa ulo, o sa panga, o sa mukha. Kaya ang panlaban talaga ni Brandon Figueroa, pagka-agresibo, pagka-bulong siya with power. Yun po ang isa sa talagang panlaban talaga nitong si Brandon Figueroa dyan sa laban na yan. So, sino Llamado? So, sa sitwasyon ngayon, Llamado po itong si Brandon Figueroa. Pero hindi ko maibigay ang malayo na agwat. Dahil minsan na nga siyang tinalo dito ni Stephen Fulton. 55-45 instead of 60-40 in favor of Brandon Figueroa sa sitwasyon. Pero para sa akin, 55-45 lamang ito mga idol. Yun po, fair para sa magkabilang panig. Oo. Bakit? Nasa top ranking si Fulton. Pangalawa, minsan ang tinalo ni Fulton si Brandon Figueroa. Pangatlo, alam na ni Fulton ang kakayahan ni Figueroa. Sa panig naman ni Figueroa, syempre, alam din niya ang kakayahan ni Fulton at advantage. Siya ang kampiyon ngayon at pangalawa, sa nasabi ko, ay yung na-expose na nga ang kahinaan nitong si Fulton sa panga o sa mukha. Na kung saan iniinda niya pag tinamaan siya sa
pisngi o mukha nga o sa ulo na nahihilo. So yan po mga idol. 55-45 sa ating comparison. So dadako na tayo sa ating prediction. Mahirap ito sa panig ko dahil mag-predict ako sa isang laban na kung saan gusto ko rin po ang galawan ni Fulton talaga. Oo, exciting si Fulton lumalaban. Sa totoo lang, exciting. Si Brandon Figueroa naman, exciting din dahil agresibo to eh. So prediction ko dyan, Brandon Figueroa by technical knockout 1-9. Yan po ang aking official prediction. Kasi kailangan ni Brandon Figueroa na i-knockout si Fulton para makapiyo sa panalo dahil kung sa puntusan, tagilid itong si Figueroa. Kung sa puntusan, tagilid siya dyan. Pagka sinasabi naman natin tagilid mga idol, may tsansa pa rin na manalo sa puntusan si Figueroa. Which is, pabor ako na mananalo pa rin si Figueroa sa puntusan. Gamit ang kanyang pagka-agresibo, power, na kung saan pwede niyang maidomina ang laban. Gamit niyang pagka-volume puncher nito, syempre, siya ang kampiyon ngayon na kung saan siya ang mabango sa mga mata ng hurado. Oo. At maging sa mga mata ng tao, mga fans. So, yun nga, pabor ako na mananalo si Figueroa by knockout dahil dapat niyang gawin yon. Kailangan talaga niyang gawin yon kasi nga delikado siya sa puntusan pagka nawi sa 12 rounds ang labanan na ito. Delikado siya ma-outbox din doon sa mga later rounds, ganyan. Or kahit sa early rounds, delikado din si Figueroa na matatalo sa round by round na pagbibilang ng mga hurado. Pero ganun pa man, naniniwala pa rin ako sa kakayahan nito si Figueroa na kaya niyang lagpasan itong si Fulton dahil nga sa power at siyempre expose na ang kahinaan ni Fulton. At sa pari ni Fulton, sa tingin ko mananalo ito, hindi katakataka o kagulat-gulat yan kung mananalo sa pamamagitan po ng split decision, majority decision, or unanimous decision. Sa madaling salita, pag sa puntusan, doon pwedeng makakalamang itong si Stephen Fulton gamit ang kanyang skills. Kasi ang panlaban lang talaga ni Fulton dito sa kampiyon na si Figueroa ay yung kanyang skills at belt enhanced speed liksi na mga galawan na kung saan posible niyang daigin sa puntusan itong si Brandon Figueroa. Unanimous decision, split decision, majority decision, basta decision. Decision ng mga hurado, posibleng mananalo itong si Stephen Fulton mga idol. Kung yung sports, may chance bang manalo si Fulton sa pamamagitan po ng technical knockout? Ang kasagutan ko po dyan, this is boxing, anything can happen. Hindi porket hindi kilalang knockout artist itong si Fulton, hindi porket may tibay itong si Figueroa, hindi marunong matumba o manakaut yan. Lalo na kung matamaan sa dapat talagang tamaan ay arang ikatumba. O, di ba? Bakit sa Jaime Munguia? Example, Jaime Munguia. Surasi ang kalaban. Si Surasi po, napakalayo ng agwat sa lakas nilang dalawa. Sa eksperyensya, napakalayo ng agwat. Halos nandoon na lahat kay Jaime Munguia ang mga kalamangan. Mula sa eksperyensya, power, may laban sa skills which is boxer puncher, liksi, nandoon na kay Jaime Munguia ang mga hand speed na yan. Pero sa isang suntok lang, nagtapos ang laban. Sabi nga ni Gennady Golovkin, sa isang suntok lang kaya bumago sa takbo ng laban. Sabi ni Antonio Margarito, sa isang suntok lang kayang bumago sa takbo ng laban. Yun ang nangyari. So, ibig sabihin, hindi ligtas dito si Brandon Figueroa sa ganong sitwasyon kung magkataon. So, may tendency. So, may posibilidad na mangyayari po yan. Kaya kaabang-abang na labanan ito, kung makabawi ba itong si Brandon Figueroa kay Fulton or si Fulton mabawian ni Figueroa. Kabang-abang po yan. Hanggang dito na lamang. Ito po ng Sports PH. God bless po sa ating lahat.